A day in my life as an OFW here in Taiwan, /pintor. Napakadilim na naman ang panahon. Oh no! Parang uulan na naman. Lumaba nga kami sa office, mga kamema, dahil humingi na nga kami ng pintura. Yes po, opo, ngayon po yung araw na magbibigay ang aming coordinator ng pintura. Matagal na nga po namin hinihingi, ngayon lang po siya nagka-available na makapagbigay dahil yata ay wala pa naman noong available. Ngayon po ay nanghihingi at nanghihiram po kami ng gamit at humihingi po kami ng pintura kay sir. Pinapaliwanag niya nga kung paano gamitin dahil sabi namin ay kumakalat at tumatalsik ang mga pintura kapag ginagamit na namin yung roller. Yan na nga po at nagpapabida siya at bigat na naman siya sa kanyang dala. Yun nga po, bigat na bigat siya dahil isang puno po sa timbayan. Punong-puno dahil po bagong-bago kami po ang nakauna. Pinagtulungan na nga po namin dahil hindi niya rin naman kayang buhatin. Akala niya yata talagang sobrang lakas niya. Kunya na nga pong pansinin yung damit ko diyan dahil yan rin po yung damit ko kahapon dahil kung magpapalit pa po ako ay sayang naman. Dagdag labahin, napakahirap maglaba. Konti nga lang po yung nilaba ko kahapon pero pagod na ako. Ayan nga po at nagsisimula na kaming pinturahan yung ceiling. Tingnan nyo naman mga kamema yung ceiling, daig pa yung may palayan. Oh my God! Magtanim ng mga halaman dyan eh. Tingin ko mabubuhay. Ayan na nga po, sinimulan niya at inikinuha niya na sa akin yung roller dahil nangangawit yung kilikili ko. Baka mamaya ay hindi ko na maibalik sa dati magkaroon na naman ako ng dagdag na karamdaman sa katawan. Syempre, alam niyo naman pag mga matatanda na. Alam niyo yan, relate kayo dyan. Yung isa nga po dyan ay naiinggit. Diyos ko, may pasok pa yan mamaya pero talagang nakikidot-dot siya dahil inggit na inggit dahil gusto niya rin niyang gumawa at makipag... ayan. Tira mo ang mukha. Sumisingit pa. Sige. Ayan na nga po at sabi na nga namin ay matulog siya dahil hindi naman kami mag-iingay. Ang kanya nga daw po ay lagyan na rin ng pintura yung pwesto niya dahil siya na nga lang din daw po yung bakante. Sabi naman namin ay hinay-hinay lang dahil mahina ang kalaban, Inday. Diyos ko. Na nga po, doon ako nagsimula sa dulo at sa kabila naman yung kasama ko sa dulo. Ang gamit ko nga lang po pala dyan ay paintbrush dahil wala na pong roller. Mas maganda rin po kasi talaga gamitin ang paintbrush dahil hindi nakakangawit sa kamay. Hindi tulad po ng roller na, Diyos ko, pati liig mo mapuputol. Siya po bayani, di siya na lang ang gumawa. Tatlo nga po pala kami nagpintura dyan. Yung isa ay sa baba, pininturahan na rin yung dingding. Dahil kung hindi pa po namin ito pipinturahan, ay talaga namang pati mga gagamba at anay, baka tumira na rin Oh sa my God! Pagkatapos nga po pala namin magpintura diyan ay nilinis na rin namin yung buong room dahil napakakalat. Baka naman pagdating ng Pasko ay ganun pa rin. Tingnan nyo naman po ang itsura, hindi pa nga po Pasko ang dami ng mga nakasabit. Kami na lang din po talaga ang nagpintura dahil nanghihinayang din naman po kami sa pambayad. Wala nga po pala kaming pambayad kaya no choice po kami kaya kami na rin po ang magpipintura. Sinabi ko nga rin po sa mga kasamahan ko na kami na nga lang ang gagawa noon dahil tatlo naman kami at malalaki rin naman ang aming katawan. Sayang din naman po kung ibabayad pa namin at papagawa pa namin sa iba kung kung kaya rin naman namin. Sabi ko nga po ay ako na lang magpipintura, bayaran na lang nila ako Siyempre, dati akong lalaki. What? Kaya nga lang po napag-isip-isip ko na sige na nga lang, tatlo na nga lang kami. Diyos ko alam ko naman yung mga kalakaran nyo. Ako ang magpipintura, ako lang magpipintura pero walang bayad. Kala nyo tatlo tayo magpakapagod dito. Mindset ba? Mindset. At least tayo ngayong tatlo tayong pagod. Hindi yung ako lang, ako na nagpintura. Baka mamaya ako na nagpintura pag meriendahin ko pa kayo. Hiyang-hiya naman ako sa'yo, no? Ayan na nga po at si ate, Diyos ko, umikot na ng umikot. Turo rito, turo roon. Diyan ba guys sa Pilipinas, magkano na ang papintura ng bahay dyan? Exterior lang hindi kasama yung interior. Alam ko kasi mahal na. Sa gate lang kasi ang alam sa pagkakaalam ko. Swerte ka na kung makakuha ka ng tag 1,300 ang araw. Sa gate lang yun hindi pa kasama ang kabahayan. Sobrang mahal talaga guys ang pagpapapintura ngayon, lalo ng pagpapamix ng pintura. Alam na alam yan ng mga pintor, ng mga karpentero, at ng mga nag-i-interior exterior designer. So ayan na nga guys, napagdidesisyonan na namin na tapusin ang antok na rin kami. Pero pagkatapos niyan, hindi pa rin kami natulog niyan, guys. Diyos ko, chumangwa pa rin kami ng chumangwa. Dumaldal pa rin kami ng dumaldal. Dino-double coating na nga lang yan dahil may nakikita pa rin kaming parang patse-patse, daig pa yung polka dot. Ano yan, Dalmatian? Hindi guys,
hindi talaga siya pantay-pantay kaya pinifinishing talaga namin. May mga bakante talaga na medyo maninipis pa yung pagkakapintura kaya kailangan talagang doblehin ng doblehin para naman magpantay at magandang tingnan pagkatapos kasi mga kamema, kapag inilapat mo na yung pintura, kapag natuyo, numinipis ulit kaya kailangan pag natuyo na yung pintura double coating nyo para hindi siya pangit tingnan kapag tiningnan mo na siya ng kabuuan. Yun na nga mga kamema, kinuha ko na yung roller gel dahil hindi ako satisfied sa pagkakapintura. Talagang nilalagyan ko yung mga baka-bakante. Ewan ko ba, nagiging OC na ako habang tumatanda. Wow! Yan at nilalagyan ko ng mga pintura yung mga bakante na medyo maiitim-itim pa dahil yan mga kamema ay may mga amag nung nakaraan. Nakita niyo naman mga kamema nung simula ng video, talaga namang napakaitim ng mga amag. Ayan na nga mga kamema, nagpupunas na ako ng sahig, daig ko pa yung katulong. Nanunulak pa. Oh, no! Diyos ko, Lord. Meta, pasensya na, napamura. Oh my God! Pinunasan ko na nga dyan yung sahig dahil nagkalat ang pintura. Yan naman pong pintura ay madali namang punasan. Washable naman po yan. Kaya wala naman pong problema. Nagliligpit na nga rin po kami diyan dahil talaga namang napakakalat. Kanya-kanya na kami ng mga ginagawa. O yung isa nagsabit na ng sinampay, sinabi nang wag sasabitin, sasakalin talaga kita riyan. Diyos ko. Ayan na nga, tinignan ko na rin yung buhok ko dahil sabi ng kasama ko, daig ko pa nagpakulay ng buhok. Puting-puti yung buhok. Ayan na mga kamema, ang ganda na ng tingnan. Hindi na mukhang palayan. Palayan nung una, kalangitan ng huli. Mukha na siyang feeling ko malapit na ako kay San Pedro Palayan nung unang video. Ngayon, parang malapit na ako kay San Pedro. Ang ganda, 'di ba? Maganda talaga tingnan ng isang room kapag sobrang linis. Yun lang, bye!